banal na espiritu, ay, okay na. Alin? Okay na. Okay na. Ang banal na espiritu ay nandyan upang gumabay sa inyo sa landas na inyong tinatahak. Ngunit pinapaalala ko rin sa inyo na ito na ang huling panahon. Kung kaya ang kalaban ay nariyan din sa paligid, nandang saklamin kayo sa anumang oras. Ang hinahanap ko ay pananampalataya at pag-ibig na nakikita sa gawa. Nasaan ang pananampalataya kung sa konting pagsubok ay bumabalabag kayo? Huwag kayong mangamba at matakot. Hindi ko kayo pababayaan. Magtiwala lang kayo ng lubos. Nasa akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Amen. Kinukumpirma ng Diyos palagi ang nagaganap sa iglesia. At meron akong malaking responsibilidad na ingatan ang iglesia sa mga kaaway ng Diyos. Pakilakasan mo nga ng konti. Malaki ang responsibilidad ng pinuno. Babasahin ko sa inyo na kasamahan natin ang uusik sa atin, mga kasamahan natin ang gagawa ng kasamahan sa atin, pero hindi sila magtatagumpay. Gates of hell will not prevail over the church. Babasahin ko sa inyo ang talata ng Acts 20:28 to 30. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi magpapatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama, upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. So marami na itong mga nagiging alagad, itong mga rebelde ng iglesia. Pero darating ang araw na paghihigantihan sila ng Diyos. Nasa Diyos ang paghihiganti at malapit na yan. Judgment begins in the house of God. At ito ang mensahe ng Panginoon sa atin. All those who did evil against the church shall be penalized. Alam niyo ba kung ano ang tanda ng kayo'y siguradong makakapasok sa langit? At ano naman ang tanda na hindi sila papasok sa langit? Kapag kayo'y inuusig, pinagsasalitaan ng masama at hindi katotohanan, mapapalad kayo. Ito yung tanda. Pero babatain ninyo, titiisin ninyo. Titiisin lang natin ang mga pag-uusig, mga pag-aalipusta sa atin, at Diyos ang maghihiganti. At ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Gagawa ang Diyos ng mga pangyarihang bagay. Sabi sa 2 Thessalonians 1:4 hanggang babasahin ko ng dire-diretso. Para matiyak mo na talaga nasa Diyos ka, uusigin ka eh. Magsasalitaan ka ng masama. Magsasalita sila ng mga kasinungalingan laban sa iyo, at yan ang nagaganap sa akin at sa iglesyang ito. Kaya natitiyak natin na ang palatandaan ng kaligtasan. Babasahin ko sa inyo 2 Thessalonians 1:4, umpisahan ko sa 4. Ano pat kami sa aming sarili nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos, dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya. So hindi lang sapat yung sumampalataya, magtitiis din. Ang demonyo, si Lucifer, hindi nakapagtiis. Si Judas, hindi nakapagtiis. Si Balaam, si Datan, si Kore, si Abiram, kalaban ng Diyos siya. Pero dating kasama, sa kasamahan din ninyo, lalabas ang mga aaway sa atin. Saan manggagaling ang kalawang? Sa bakal. Sino ba nagpapatay kay Jesus Christ? Si Judas. Sino nagpapatay kay Asyub Salonga? Si Boy Tutpi, kasama niya. Sino nagpapatay kay Andres Bonifacio? Si Emilio Aguinaldo. Sino lalait at gagawa ng kasama sa atin? Yung kalaban natin, yung dating kakampi. Sino ba kaaway ng Diyos? Kaya si Lucifer. Ano ba siya ng Diyos? Archangel. Kasama siya sa langit. Pero talagang ganun eh. Nasa huling araw tayo, susubukan ng pananampalataya kung sino sa atin ang tapat, na nananalig sa salita ng Diyos, nagpapakatatag sa pananampalataya.
Ano ba't kami ay sa aming sarili na kakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatian inyong tinitiis. So titiisin natin lahat ito na isang tandang hayag. Tandang hayag yan, ebidensya. Ang matuwid na paghuhukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nagbabata rin naman kayo. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ang kapighatian ng mga pumipighati sa inyo at kayo mga pinighati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagkakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nagnininga sa apoy na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So hindi dapat gantihan itong mga umuusik sa atin yung tumaligod sa iglesia, yung iglesia ni na Elmo, ni na Carding, si na Edith. Nakakaawa itong mga ito, hahatulan ng Diyos yan Kaya, hindi tayo dapat gumanti. Dapat talaga maawa pa nga tayo, pero siya hahatulan Sabi ng Isaiah 51:7-8, inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katuwiran bayan na ang puso'y kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag niyong katakutan ang pula ng mga tao. Kahit ano sabihin sa atin, hindi tayo gagawa ng anuman sa kanilang masama. Hindi tayo gaganti ng masama. Ang Diyos ang maghihiganti sa kanila. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manlupay-pay man kayo sa kanilang mga paglalait. Sapagkat sila'y lalamunin ng tanga na parang bisan at kakanin sila ng uod na parang bisan na balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katuwiran ay magiging magpakilanman at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. Pero mo, lilipulin sila ng Diyos. Kahabag-habag ang kalagayan nila. Sabi ng Matthew 3:7-12, alam niyo ba na ito nangyayari? Yung lahat ng kalaban natin, yung lahat ng umalis dito, nagkakasama-sama, nagtitipon-tipon. Birds of the same feather, flock together talaga Alam niyo ba na yun talaga, kapag ikaw kasi umani ng trigo, aalisin mo yung trigo, pagsasama-samahin ng damo, pagsasama-samahin ng trigo. At tayo ang trigo ng Diyos na nasa bangan. Ito mga damong to, susunugin to pagsasama-samahin. Ito sabi, dadapwat nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo na nagsisiparaon. Sa kanyang pagbautismo, sinabi niya sa kanila, kayo mga lahi ng ulupong, yung mga Pariseo at Saduceo, yan yung nagbabalat kayo, paimbabaw. Kunwaring Kristiyano, kasamahan natin, pero puro mga kalawang sa bakal. Kayong mga lahi ng ulupong, you breed of vipers. Sino ang sa inyo na pag-unawa upang magsitaka sa galit na darating? Kayo ngay dapat makapagsisi. At huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy, ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti, pinuputol, inaalis sa iglesia. Sa katotohanan, binabautismohan ko kayo sa tubig, sa pagsisisi. Dadagpot ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapa. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Matagal ko nang ipinarich ito, sabi ko sa inyo, itong nalabing iglesyang ito, dadaan sa bautismo sa apoy. Susubukan tayo lahat sa pananampalataya. Kung ikaw ba'y matatag o hindi. Pinangahawakan mo ba Word of God o hindi? Ito na yung pagtitipon.
Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay. At lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan. Pag sinabing lilinisin lubos, walang duming matitira sa iglesia. Aalisin ang dumi dito. At yun ang nangyari. Inalis ang mga dumi sa iglesia o yung cancer cells. At titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Dadagpot ang mga dayami susunugin sa apoy na hindi mapaparang. So malapit na yan, mga kapatid. Konting tiyaga. At alam niyo ba na napakatindi ng parusang gagawin sa kanila? Ng Diyos sa mga natira sa ating iglesia na uusigin nila pagsasalita ng masama. Basta huwag ka lang gaganti. Hayaan mo sa Diyos ang paghihiganti. Sabi sa Proverbs 7:13. Sino mang gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan na hindi hihiwalay sa kanyang bahay. Piruin mo, pag ginagawan tayo ng kasamaan na tayong inilabi ng Diyos, nakakampi ng Diyos, kaaway sila Diyos, hindi mawawala ang kasamaan sa kanilang bahay. Alam niyo ba na mayroon akong balita ngayon? Yung tatlong magkakapatid na inalis ng Diyos dito, tatlo yun eh, 2 babae, 1 lalaki. Hindi ako mag-mention na pangalan. Yung isa, alam mo, deceive na. Pag ito nalaman nyo, kung aatin kayo ng cell group doon sa amin, malalaman nyo itong mga kwentuhan to. Merong isa, hulaan nyo na lang. Deceive na to na hindi mo maisip na magagawa niya to. Kasi kapag tumalikod ka na sa Diyos, pitong masasamang espiritu papasok. Hindi ito ganito dati, mabait itong tao to eh. Masunurin sa Diyos to. Pero ngayon, grabe nangyayari. Nakikita ko na unti-unti nang naghihiganti ang Diyos sa mga kaaway ng Diyos. Siya na umaaring ganap sa masama at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. Pag sinasabi nila na tayong nalabi sa iglesia ang mali at sila yung tama, alam niyo bang kasuklam-suklam sila sa Panginoon? Samantalang lahat ng ebidensya na sa atin, spiritually, physically, materially. Pero talagang ganun eh. We cannot please everybody. Talagang ganun eh. Sabi sa Romans 12, meron yan eh. Huwag kayong, sa 17, Romans 12:17 to 21. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. So kahit mga rebelde yan, huwag tayong gagawa ng masama sa kanila. Tinan mo nung nag-aaway si Lucifer at saka si Michael. Ano sagot ni Michael? Sawayin ka nawa ng Panginoon Lucifer. Ganun din yan. Mga backup ng nitaning yan eh. Sawayin nawa sila ng Panginoon. Word of God. Di tayo aalis sa Word of God. Huwag kayong magbayad sa kanino man eh. Rebelde man yan o hindi rin kanino man eh. Isipin ninyo ang bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. O kasama sila lahat eh. Kung maaari, kung pwede sana. Ayon sa inyong makakaya, so let's give our best. Ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Lahat ng tao to kasama sila, pero hindi talaga, inaaway talaga tayo eh. Nilalait tayo talaga. Talagang inaalipusta tayo. Eh paano mo mamahalin ang kaaway ng Diyos? Patay ka sa Diyos, sabi sa ano yun? 2 Chronicles 19:2. Huwag kayong maghigantihan mga iniibig, kundi bigyan yung daan ang galit ng Diyos. Alam niyo ba na kalulos-nulos ang mahulog sa kamay ng Diyos? Kapag ang Diyos ang naghiganti, kaawa-awa. Kaawa-awa itong mga taong ito, pinaghigantihan na ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan, pero meron na nga eh. May isa na nga, deceive na, grabe. Kaya't kung, hindi ito. Deuteronomy 33:27. Ang walang hanggang Diyos at inyong dakong tahanan. At sa ibabay ang walang hanggang mga bisig. At kanyang itinutulak sa harap mo ang kaaway. At sinabi lansagin mo, so ang Diyos ang makikipaglaban sa atin, sa ating mga kaaway. Lalansagin ng Diyos lahat yan. Sabi ng Exodus 14:14,
at ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo tatahimik. So, relax lang. Hindi tayo magsasalita ng kung ano-ano, ikukwento lang natin, katulad ng ginawa ni Diotrephes, ni John the Beloved kay Diotrephes. Ibinunyag ni John the Beloved ang lagawang masama ni Diotrephes. Ikinuwento niya lahat ng pagre-rebelde ni Diotrephes. Sabi sa 3 John. So, ikukwento lang natin para malaman ng iglesia. Kailangan kasi mapangalagaan ng iglesia sa mga lahi ng ulupong na ito eh. Sabi niya sa 10, kaya't kung pumariyan ako, ay ipapaalala ko. Ibig sabihin na, ikwento na niya, ipapaalala na lang. Baka nakalimutan eh. Ipapaalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. Magsasalita yan ng laban sa akin. Siyempre, pinuno ako eh. Lahat din kayo, magsasalita sila ng laban sa inyo. Pero, yun yung tandang hayag na kayo papasok sa langit dahil inuusig kayo eh. Pag inusig yung puno, kasama yung sangat dahon. Alaga naman, binato yung puno, hindi kasama babatuhin ng dahon at sanga. Kasama kayong babatuhin ng dahon, pero mapapalad tayo sapagkat inuusig tayo. At hindi nasisiyan sa ganito, ni hindi man nila tinatanggap ang mga kapatid, at silang mga ibig tumanggap, pinagbabawalan niya at pinalalayan sila sa iglesia. Ito yung ginagawa ng demonyo ngayon eh. Pumupunta ng Singapore, nagpupumilit na kung ano-ano sinasabi na pero hindi mananalo. Gates of hell will not prevail. At malapit na talaga na sila ay bigyan ng Diyos ng kagantihan. Sabi ng Isaiah 41:11. Narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mapapahiya't malilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mapapahamak. O bakit pa natin ito gagantihan? Mapapanaw lang at mapapahamak eh. Sa pamamagitan ng Diyos ha. Pag ikaw ang gumanti, hanggang doon lang. Kung gusto mo silang bigyan talaga, katulad na Jeremiah. Si Jeremiah 18, natindi nun. 18:17 to 23. Kasi si Jeremiah, ganun din eh. Pinagsasabihan ng masasamang salita na hindi totoo. Pinagsasabihan siya ng mga hindi naman nagaganap. At sinasabing, Paul siya, hindi siya totoo. Hindi siya tunay. Eh siya'y tunay na propeta. Nasa sanggol pa nga lang to eh. Hindi, nasa balakang pa nga lang to eh. Ni Abraham eh. Itinalaga na ng Diyos na propeta ng mga bansa. Tapos sasabihin ng kapwa Israelita, yung mga kalawang sa baral, ang nagsasabi na hindi totoong propeta si Jeremiah. Inuulit lang ngayon ng pagkakataon. History repeat itself. Lumalabas na ako ngayon ng Jeremiah na ito ngayon ang gusto ni Jeremiah. Galit na si Jeremiah. Babasahin ko ha. Aking pangangalatin sila na parang hangin silanganan sa harap na kaaway. Tatalikuran ko sila at hindi ko hahanapin sa kaarawan ng kanilang kasakunaan. Kung magkakagayo'y sinabi nila, kayo'y magsiparito at kayo'y magsikata ng mga kata-kata laban kay Jeremiah. Ito ginawa nila, kumuha ng false testimony. Kumuha ng mga tao magsisinungaling laban kay Jeremiah. Ito rin ang ginawa ni na Elmot, ninakarpig sa akin. Biruin mo, ang pinili pang kunin mga anak ni Brother Manny. Eh, isa lang naman talaga doon ang mahal na mahal sa akin, eh, si Bobby. The rest, hindi ko kachokaran yun eh. Si Brother Manny lang at si Bobby. The rest, biruin mo. Nagsalita ng kasinungalingan laban sa akin. Hindi ko malubos maisip bakit nagawa nila yon. Sa bagay, kasi pag na-deceive na talaga, wala nang magagawa eh. Gumawa ng katha laban kay Jeremiah, sapagkat ang kautusan ay hindi mawawala sa saserdote. Ang payo man sa pantas o ang salita man sa propeta. Kayo'y magsiparito at ating saktan siya ng dila. Kita nyo, saktan siya ng dila. Alam niyo yung dila? Napakagrabe niyan eh. Pingon ba tawag dyan? Nagpapatakbo ng malaking barko, liit-liit. Sumusunog ng gubat yan. Kaya mag-ingat kayo. Kaya pinag-iingat ko sina Ana, sina Didi sa Singapore. Mag-ingat kayo. Paniniwalaan mo ba ang salita ng isang taong rebelde, fornicator, adulterer? Sinungaling? Paano mo paniniwalaan niya? Eh, nasa atin ang lahat ng ebidensya. Ang dapat doon, labanan mo yung masamang kaisipan, itakwil ninyo, at hindi nyo tatanggapin kahit anong masamang kaisipan.
nating saktan siya ng dila. At huwag natin pansinin ang kanyang mga salita. Pero mo sabi dito, kasi ang pangangalaga sa iglesia, pagtuturuan kayo ng Word of God. Lahat ng aral ng apostol ang ituturo. Ito, iba na mga itinuturo nito eh. Nag-uutos pa, puntahan mo doon, sulatan mo, ano ka, ganito sabihin mo. Puro mali naman ang sinasabi. Puro kahangalan. Pakinggan mo ako, o Panginoon, at ulinigin mo ang tinig nila na nakikipagtalo sa akin. Igaganti bagay kasamaan sa kabutihan? Sapagkat sila'y nagsihukay ng hukay para sa akin. Inyong alalahanin kung paano ako'y tumayo sa harap mo upang magsalita ng mabuti para sa kanila. Alam nyo, nung malaman ko yan, sinabi ko kay Alex, sabi ko, pumunta ka doon sa Taytay, sabihin mo kay Elmo, ayusin natin ang iglesia. Kasi wag yung ganyan nakakagulo, magkaroon ng unity and love sa iglesia. Dahil yan yung katungkulan natin. Abay, kung ano-ano sinabi nitong Alex, nagsinungaling. Kung ano-ano sinabi, napaniwala na biktima si Elmo at si Ganding nitong si Alex. Alex Tadeo to eh. Nung pala, hindi pala Alex Tadeo, si Alex Iscariote pala. Tinan mo, nagpunga yung ginawa niya, nadamay itong sina Elmo, lahat sila, naniwala sa kasinungalingan. Kaya't ibigay mo sa kanilang mga anak ang kagutom, o biruin mo, at ibigay mo sila sa kapangyarihan ng tabak, at ang kanilang mga asawa'y mawala ng anak, at ang mga bao at ang kanilang mga lalaki mapatay sa patayan, at ang kanilang binatay masugatan sa tabak sa pagbabaka. Makarinig nawa ng daing mula sa kanilang bahay, pagka ikaw ay biglang magdadala ng hukbo sa kanila, sapagkat sila'y nagsihukay ng hukay upang hulihin ako. Premeditated ang ginawa nila eh. Nung ikinasal yung anak ni Carding, hindi kami kumbidado ni Manuel. Gumawa sila doon ng meeting. Ginawan ako ng hukay para paglibingan. Ang nangyari, sila yung nalibing. Kung ano ang masama mong gustong gawin sa iba, mangyayari sa iyo. Gusto nila akong alisin, sila nawala sa iglesia. Upang hulihin ako at ipagkubli ng mga silo ang aking mga paa. Eto, galit na si Jeremiah, pakinggan nyo ha. Gayon man, Panginoon, yung talastas ang lahat nilang payo laban sa akin. Alam ng Diyos lahat ng nangyayari. Upang patayin ako. Huwag mong ipatawad ang kanilang kasamaan. Si Jeremiah the prophet nagsasalita nito. Huwag mong ipatawad sa kanila ang kanilang kasamaan. O pawiin mo man ang kanilang kasalanan sa iyong paningin. Kundi sila'y matisod sa harap mo, parusahan mo sila sa karawan ng iyong galit. O patay. Nagdisgrasya, maiiwan sa rapture to, sa impyerno, baksak nito mga ito. So, gagantihan pa ba natin sila? Hindi na. Sabi ng Psalm 34:19, sabi sa 2 Timothy 3:12, yung nagnanasang magpakabanal, uusigin, siguradong uusigin. Ang tanong dun nagpapakabanal na ba tayo? Oo, inuusig eh. Kung hindi ka inuusig, hindi ka nagpapakabanal. Maraming kadalapitan at pag-uusig ang mangyayari sa atin, pero iniligtas tayo ng Diyos. Sabi ng Psalm 34:19, marami ang kadalamhitian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sila sa lahat ng ito. So, no problem. Meron nga ako na ilagay sa ano ko eh. Ito lately, ginawa kong cover eh, yung Whom shall I fear? God is with me. Sino katatakutan ko? Silang mga kaaway ng Diyos? Walang dapat katakutan. Sila ang matakot kasi parurusahan sila. At ito ang sinasabi ng Diyos, God deliver us from our enemies. Ang Diyos ang magdi-deliver sa lahat ng ating mga kaaway. Sabi ng 2 Peter 2:9, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. So sa ngayon, hindi natin alam kung kailan sila parurusahan pa kasi hindi pa nagpaparusa ang Diyos sa paghuhukom pa. Pero meron lang pinakikita siya ng mga slight na penalty. Katulad nung isang sinasabi ko sa inyo. Dati, napakabuti nun, masunurin. Ngayon, nadidisip na.
Pag nalaman nyo to, hindi kayo makakapaniwala eh. Kasi may asawa to eh. May mga ampon na anak to eh. Pero nagawa niya yun dahil sa lumayo siya sa Diyos. Tumaligod siya sa pananampalataya. Ito na ngayon na nagaganap. Sabi ng Isaiah 62:8, ang Panginoon ay sumumpa ng kanyang kanang kamay at ng bisig ng kanyang kalakasan. Tunay na hindi ako magbibigay ng inyong trigo na pinakapagkain sa iyong mga kaaway. At ang mga taga-ibang lupa hindi magsisiinom ng iyong alak na iyong pinagpagalan. So itong mga tao ito, tatalikdan na ng Diyos eh. Kakain pa rin sila, mabubuhay sila, may trabaho sila eh. Pero yung biyaya at protection ng Diyos, wala eh. Meron pang isa, asawa to ng dating propeta rito tumalikod, nagulpe. Walang protection ng Diyos, nagulpe. Protection nga ng Diyos, ito nagulpe. Tatlong isa, na-deceive. So, nangyayari na yung ibang mga kaparusahan ng Diyos. Eh. Sabi ng Psalm 18:48, kanyang ililigtas ako sa aking mga kaaway. Oo, tinataas mo ako sa nagsisibangon laban sa akin. Iyong inililigtas ako sa magdadahas na tao. So, no problem eh. Ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng mga kaaway. Pero huwag mong papapasukin. Kasi alam niyo ba kaya nagkasala si Eva at si Adam? Pinapasok yung ahas eh. Pinayagang makakakwentuhan. Pag nakipagkwentuhan ka dyan, ang dila nga niya, matalas eh. Hindi nyo napansin yung dila niya, biyak sa gitna. Yung dila ng ahas, may sungay pa eh. Wala nga sungay yung ahas eh, pero yung dila may sungay. Nandudura ng lason, tapos makikipag-usap ka sa ahas, duduran ka ng lason niya. Kaya sabi, huwag mong ibibigay ang pera sa aso at sa baboy, lalapain ka niyan. Yung mga kaaway ng Diyos, aso at baboy na yan eh. Bumalik yan doon sa putik eh. Aso, kumain na naman ang sukan niya. Lalapain kayo niyan. Kaya hindi tayo dapat makikipag-usap dyan. O makikipag-tawag dito, chatting. O yung makikipag-fellowship. Nakakatakot yan, mahahawa ka dyan. Sabi sa 1 Corinthians 15:33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama, sisira na magagandang ugali. Sisira yan na ang masasama. So, hindi ka dapat makisama. Romans 16:17, layuan na yan. Huwag matigas ang ulo. Dapat kung ano yung word of God, sundin. Sabi ng 1 Samuel 12:11. At sinugo ng Panginoon si Jerubbaal, at si Bedan, at si Hepti, at si Samuel. Pinaging laya ako sa kamay ng iyong mga kaaway sa bawat ako'y tumatamang tiwasay. So, ililigtas tayo ng Diyos. At yung mga kaaway ng Diyos, na huwag niyong iibigin yan o makikipag-fellowship. Sabi sa Luke 19:27 yata yun. Dadawpot itong ating mga kaaway, yung kaaway ng Diyos. Yung dating kasama natin, yung mga kalawang ng bakal, kaaway na natin yan. Dating kaibigan, kapatid, kaaway na. Ganon din ang Diyos. Dati si Lucifer kasama, wala, nakaaway na. Ganon din sina Datan, sina Biram, sina Kore, kasama ni Moses, namatay ng lahat. Dadagpot itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari pa sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. So, hindi yung papatayin physical. Ibig sabihin kasi, sabi kasi ng Bible, ang hindi umiibig sa kapatid, mamamatay tao. So, para mapatay mo siya, hindi mo na siya iibigin. Kasi kasalanan sa Diyos, pag inibig nyo pa si Alex, si Carding, si Eddie, lahat na tumalikod sa atin. Sabi sa 2 Chronicles 19:2. Pag inibig nyo pa yan, susumpain ka ng Diyos. Ito sabi. At si Jehu, na anak ni Hanani, na taga-kitay lumabas, at sinalubong siya. At sinabi sa Haring Jehoshaphat, tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin yung mga napupuot sa Panginoon? Yung mga kaaway na ng Diyos, tutulungan mo ba? Mamahalin mo ba? Dahil sa bagay na ito'y kapuotan ang sasayo mula sa harap ng Diyos. So magagalit ang Diyos sa'yo, kapupuotan ka.
itatapon ka rin sa impyerno. Payag ka ba nun? Iibigin mo ba si Lucifer? Mamahalin mo ba si Lucifer? Ay kasama ka niyang itatapon. Ang iibigin mo ang Diyos. Susunod ka sa lahat ng salita ng Diyos. Lahat ng sinasabi ko, salita ng Diyos. Pag hindi ka sumunod yan, kalabang ka rin. So, nasa huling araw tayo, yung mensahe ng mga prophet, matitindi yun. Ang Diyos ang maghihiganti, magpakatatag kayo sa pananampalataya. Nililiglig eh. Nililiglig. Sabi sa Luke 22, 31 to 32. Ito nangyari sa unang iglesia eh. Nangyayari din sa atin ngayon. Nangyari din sa iglesia ng wilderness sa panahon ni Moses. So history will always repeat itself. Sa iba't ibang karakter nga lang ngayon, ang karakter ngayon, kita na natin kung sina Kore, sina Das, sina Judas, sina Lucifer. Kikilala na natin. Ito nangyari kay Peter. Luke 22, 31 to 32. Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig na gaya ng trigo. Dadapot ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Pinagtibay naman, sabi sa Acts 14:22. Noong magtagumpay si Pedro, dahil hiniling ng Panginoong Hesus na tumibay, dahil niliglig siya, sinubukan ng bait tinukso siya ni Satanas direktahan. Sabi ng Panginoon sa kanya, pag malakas ka na, palakasin mo ang mga kapatid. Ito ginawa ni Pedro. Acts 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, mga pagsubok, pag-uusig, pagtitiis, ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi sa 2 Thessalonians 1:4-5, yun ang tandang hayag napapasok kayo sa langit yung pag-uusig at kapighatian inyong tinitiis. At yung mga umuusig naman sa inyo, ay parurusahan ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. So, kitang-kita yung ebidensya History always repeats itself. Sabi ng Ezra 8:31, nang magkagayon, nagsiyaon tayo mula sa ilog ng Ahaba ng 12 araw na unang buwan upang pumaroon sa Jerusalem. At ang kamay ng ating Diyos ay sumaatin at iniligtas niya tayo sa kamay ng kaaway at bumabakay sa daan. So wala tayong gagawin. Ipakikipaglaban ng Diyos ang ating usap. Relax lang. Tayo tatahimik. Pero magtuturo ako sa inyo at ipahahayag ang gawa ng mga ulukong. Ito yung pag-iingat sa iglesia Sabi sa Romans 16:17. Ngayon, ipinapamanhik ko sa inyo mga kapatid, na tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran. Laban sa mga aral na inyong napag-aralan at kayo magsilayo sa kanila. May sinabi ang Diyos dun kung ikaw ang dahilan ng katitisuran sa maliit na ito, buti pa bitinan ka ng malaking bato at iluhulog ka sa dagat, doon ka mamatay. Buti pa daw yun, konsolasyon pa yun. Kung ikaw ang magiging daan ng katitisuran. Ano ba yun? 9:41 ba yun? Ito sabi ng Luke 9. Matthew 9:40 to 42.
Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. So may pagsusugong ginagawa eh. Isinugo ako ni Brother Manny bilang bishop, pastor, sekretary general ng iglesia. Pag hindi niyo ako tinanggap at ako isinugo ng Diyos, hindi niyo tinanggap ang nagsugo sa akin. Napakadelikado. Ganyan ang nangyari nung kay Erning na pumasok sa bahay namin yon. Sabi ko, pumasok ka sa bahay ko, may kapangyarihan ako magsalita sa iyo. Hindi mo tinatanggap si Brother Manny na sugo ng Diyos na apostol. Eh paano kung sugo yun? Di patay ka na, hindi mo tinanggap ang Diyos. Tinakwil nyo eh. Kaya sinasabi ko doon sa'yo, pumasok ka sa bahay ko. Sasabihin ko sa'yo, gusto ko sabihin, kawawa naman kayo. Hindi kayo nakaka-discern kung sino totoo at sino hindi. Ang tinanggap nyo, sina Barabas, sina Hesta, sina Dimas. Itong mga rebelde tinanggap, si Brother Ross. Mga rebelde tinanggap. Wala itong karunungan eh. Ang sabi ng Diyos, yung nabuksan ng Diyos, hindi masasaraduhan eh. At nalalaman nyo totoo dahil may pahid kayo ng Espiritu Santo. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa isang pangalan ng propeta, ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. At ang tumanggap sa isang taong matuwid, dahil sa pangalan ng isang taong matuwid, ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. At sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong malamig na tubig dahil sa pangalang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Pag pinagpala mo yung isinugo, pagpapalain ka ng Diyos. Pero pag isinumpa mo, isusumpa ka ng Diyos. Genesis 12:3. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. So lahat kayo na nagpapala sa akin, pagpapalain kayo ng Diyos. Sabi niya yun eh. At susumpain ang mga susumpa sa iyo. Kaya yung mga umuusig na yan, nakakatakot ang mangyayari dyan eh. Nagsasalita ng masama laban sa akin, laban sa inyo. Susumpain ng Diyos yan eh. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ito'y pangako kay Abraham, anak tayo ni Abraham, at sa kanyang bini si Kristo. Kaya yung pangako ng Diyos na yan, nananatili sa atin. Ang masaganang pagpapala, ibubuhos ng Diyos sa iglesia. Di ba sabi ko sa inyo, itong 2014, simula ng pagpapalang masagana, nagaganap na lahat. Spiritually, physically, at kinukonfirm ng pag-uusig. Ang importante, may mga confirmation. Sabi ng Psalm 94, sila'y nagpipisan laban sa kaluluwa ng matuwid. At pinarusahan nila ang walang salang dugo. Di ba yun ang ginawa nila kay Jesus Christ? Pero sabi ni Jesus Christ, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito hindi. Nalalaman nila ang kanilang ginagawa kasi rebelde nga eh. Pinahintulutan ng Diyos na ma-deceive. Sabi sa 2 Thessalonians, kaya kahit anong turo mo dito, kahit anong paliwanag, lalapain ka niya, aso yan eh. Sinano, hindi ka lalapain niya, hahalikan ka niya. Ito sabi, 2 Thessalonians 2:10-12. At may buong daya ng kaliguan sa mga mapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan, upang sila'y maligtas. At dahil dito, ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa mga kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan kundi nalulugod sa kaliguan. Ngunit kami nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkahiran sa inyo ng Diyos buhat nung pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at sa pananampalataya sa katotohanan. So tayo ba'y nananatili sa salita ng Diyos at sumasampalataya sa katotohanan? So ligtas ka. Pero itong mga taong to, binigyan ng deception, delusion.
nagsisipaniwala sila sa kamalian at kasinungalingan, hindi mo na pwedeng turuan ito. Imposible nang manampalataya ka. Sabi ng Hebrews 6:4-6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, ito minsan kasi ang faith minsan ang pananampalataya minsan ang pag-asa isa lang ang buhay isa lang ang Diyos din. Tungkol sa minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Nagtatangs to, nagwo-worship to, nag-iikap to, naghahandog ito. Ginagabayan to ng Espiritu Santo dati. At mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, tumalikod na, inalis na ng Diyos, ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. So, hindi na magsisisi yan, magsisira. Hindi magsisisi, magsisira. Yamang kanilang ipinapako muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. At inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Sapagkat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalakpak sa kanya, ay tinubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga iyon na dahil sa kanila'y binukid, ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Dadapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag. Puro bitterness nandyan Puro dawag at tinik ay tinatakwil at malapit sa sumpa. At kanyang kahihinatnan ay susunugin. So nakakaawa Akala nila tama sila Akala nila nasa iglesia pa sila. Akala nila okay sila. Sino ba luko-luko magsasabing ako'y matino, kayo luko-luko? Ay luko-luko nga At kung ikaw naman ay papatol sa luko-luko, luko-luko ka rin. So hindi pinapatulan yan, ignore the devil and the devil shall flee. Hindi na pinapapasok yan, hindi kinakausap yan. Kailanman huwag mong bibigyan ng pagkakataon, sabi sa Galatians 2:4. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng demonyo. Tingnan mo si Eva. Nakipagchika-chika, dinadali. Si Adan, hindi niya madali. Ang dinali niya yung babae. Kasi ang babae, mahina ang niyan Kung tawagin niya ng vessel na tawag to sa English. Fragile. Fragile ba o fragile? Ano pronunciation Fragile, fragile. Fragile. Sabi tayo, fragile lang, tsaka fragile, wala yung fragile. 2:4 ng Galatians. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na nakapatid na ipinasok ng lihim. Yung dasower, tandaan niyo yun, nagbuhos din ng demonyo ng mga buto Lumaki yun yung mga damo. Lumaki yung mga trigo kasama ng damo, sabi ng Diyos. Sa pastor, huwag mo manisin yung damo. Yung trigo, yung damo, baka madama yung trigo. Ito si Elmo, talagang walang revelation. Kayong mga trigo ang binunod. Tama, kasi gusto lang Diyos ilagay kayo dito, kaya kayo binunod doon. Naiiwan silang lahat ng damo. Alam nga naman yung damo, bubunot ng damo, di trigo bubunutin, di ba? Pero ang trigo, ang bubunutin, trigo. Birds of same feather, flock together yan At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan. Nataglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. So, yan ang ginagawa Gumagawa ng paninirang puri, nagsasalita na kung ano, para alipinin ka, paniwalain ka sa sinasabi nila. Sa mga yun, hindi kami nagpahinuhod na supilin kami, kahit isang oras, upang ang katotohanan ng Ebanghelyo manatili sa inyo. Kasi nagtayo na sila ng sariling iglesia, sabi sa Romans 10:3. Kasi hindi na sila napasakop sa Word of God, deceive nga Kasi pag ikaw deceive, paniniwalaan mo kasi sinungalingan. Hindi ka maniniwala sa Word of God. Kaya ito nangyari sa kanila. Romans 10:3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, deceive na nga At sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. So, hindi sila napasakop sa otoridad na binigay sa akin bilang Secretary General. Ang may kapangyarihan lang maglagay ng Secretary General, ang apostol. Sino ba? Ipatay na O sino apostol nila? Sarili nila. Parang si Lucifer.
Mauupo ako sa trono ng Diyos, I will be like God. Mag-ahari ako sa mga anghel ng Diyos. Si Kore, sabi ni Kore, bakit? Kinakausap din kami ng Diyos Hindi ikaw lang ba? Ganun din sila. Sinong Diyos yung kumakausap sa kanila? Yun ang tanong Kasi meron Diyos ng kadiliman, yung Diyos ng kaliwanagan Sinong Diyos ang kumakausap sa kanila? Natural kadiliman, deceive nga Sabi ng Psalm 109:20, ito ang kagantihan sa ating mga kaaway na mula sa Panginoon at sa kanilang nagsasalita ng kasamaan laban sa aking kaluluwa. So yung lahat na nagsasalita ng masama laban sa iglesia, parurusahan na ng Diyos yan. At unti-unti yan. Ngayon, tayo naman bilang mga tunay na Kristiyano, mananahimik lang. Pero hindi nila mapipigilan, hindi natin ihayag ang mga kabulukan nila. Kasi ang sisira sa bakal, kalawang Saan ba nanggaling yung kalawang? Sa bakal. Si Judas, saan ba nanggaling? Kasama ni Kristo sa apostol. Sina Edith, sina Elmo, saan ba galing? Sa LCJ Ministry. Kaya nga tama, LCJ Ministry nga rin sila Ligalig ni Kristo Jesus. Ligalig lang sila Amen.